'Di ba? Kaya sunod mga kababayan, 'di ba? Tapos na si Madriaga. O, dito tayo kay Boying at kay Trillanes. Mga kababayan, sa April 22, 2026, no? Dadalo si Trillanes at Boying sa Kamara bilang panauhin na sinabina ng Kamara para sa Sal-en or ill-gotten wealth ni Sara. Patay ka dito. Nako, eto na nga mga kababayan. Yung mga reklamo ni Trillanes na patungkol dyan sa bilyon-bilyon nilang pera, makikita ng tao yan pag i-release na ni Boying. Eto, Ombudsman Remulla at Trillanes dadalo sa BP Sara impeachment sa April 2022. I've always wanted to learn Wait how to lang play ha, piano, mga but I never kababayan. had the Ako time. po. And then I found this app, Wala ka. Simply Piano, and I've always... Nakakatuon ay Halaka mga kababayan, kinakabahan na ako dito. Kinakabahan ako mga kababayan. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi, itong mga hawak na dokumento ni Trillanes ay may hawak din si Boying Remulla. Ngayon, kung mag-match ang hawak na dokumento ni Trillanes doon sa dokumentong hawak ni Boying, patay ka dyan, Sara. Sabi nga ni Aimee, talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Wala namang wala namang lusutan. Talagang, alam nyo naman, tad-tad ng kaso si BP Sara. Yan. nakakatuon ay kalawang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa kanyang umanong unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman. Iyan raw ang pagharap ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig para dyan. Nakatutok si Jonathan Andal. Halaka, patay ka diya. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kinalaman. Institutional yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes, the fourth na ipinasampina ng komite ng nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng BISE. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Dito na mapipiga. Sa totoo lang mga kababayan, talagang mapipiga si Sara dito. Una, lalabas ang ombudsman. Ang unang lalabas yan si Trillanes. Ngayon, lahat ng mga sasabihin ni Trillanes, i-check ngayon yan ng ombudsman kung magmamatch. Ngayon, pag lumabas ang ombudsman, doon na lalabas ang AMLAC. O, i-check ngayon ng AMLAC yan, bawat bangko. Paglabas ng AMLAC, ito yung resulta. Pagkatapos ng AMLAC, dito na lulusot ang BIR. Kasi bakit? Meron kang ganyang milyon-milyon na pera na confirm ng ombudsman, na confirm ng AMLAC, bakit wala kang binayad na tax sa BIR? Ngayon mga kababayan, dito mapipiga si Sara. Ito si Sara para siyang alam mo yung magbudbud ka ng kamuting kahoy. Di ba pag nagbudbud ka ng kamuting kahoy, pipigain mo muna bago mo lutuin? Kasi kapag may sabaw, maglalagkit. Mag-igit. Naku, ang hirap talaga. Lalo na pag mga supporter, mga palaigit. Naku, sabi pa naman ni OG Diaz kanina, kay Gino, nakita nyo interview ni OG Diaz kay Gino, si Tio Moreno. Sabi nga ni Gino, hayaan nyo na yung mga palaigit. Mga palaigit yan sila, mga bubo yan. Diba? Mga palaigit na DDS. Kaya sa totoo lang mga kababayan, paglabas ni Trillanes, i-confirm ni Boying kung totoo man yan. Tapos, pagdating kay Boying, i-confirm din ng AMLAC kung totoo ba na may mga bank account. Pagdating kay Boying at ang AMLAC, dito nalulusot ang BIR. Meron ka palang ganito milyon-milyon pera. Bakit hindi ka nagbabayad ng tax? Dubli ang kaso niya ngayon. Hala ka? Patay ka diha? Establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on silent violations, rising to a level of
betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag Anda. lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session. At tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Mas maganda. Ang lahat ng legislative duties, Araw-araw. sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules, alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senator Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, Sakal daw. na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senator Lacson at Soto, pati na sina Senator Rizzo Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ng pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment vote. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Jonathan Nandal, nakatutok, 24 oras. Nako, mga kababayan, yan na nga ang sinasabi ko. Nako, alam mo si Sara dito mapipiga, mga kababayan. Para siyang ano dito para siyang, alam mo yung gata. Kung gusto mo ng ispiso, pigain mo ng pigain. Magiging gata, magiging parang niyog. Sabi nga nila, spare tire daw Spare tire. Ano yan? Kailangan ko pa naman ng spare tire. Bakit? Medyo manipis na yung gulong ko sa sports car ko. Pwede ba si Sara na lang? Spare tire. Ala, mga kababayan, ako po. Ito na nga. Mapipiga talaga si Auntie nyo. Si Auntie Inday, mapipiga. Mga kababayan, mark my word. Hindi natin alam kung paano ilusot ito ni Sara ito, mga kababayan. But 2.4 billion. That's in at least 3 banks. The named presidential candidate, Senator Sonny Trillanes says it's not only 200 million pesos, but 2.4 billion. That's in at least 3 banks under the named presidential candidate, Rodrigo Duterte. Based on this information, Trillanes says inter-account transfers from 2006 to 2014 in the BPI Julia Vargas branch alone reached 716 million pesos. He says these are deposits made and transferred from one account to another within the same bank. He says there were even days when hundreds of millions of pesos were deposited within one day but were done in 8 tranches. It's not less than 12 accounts. So, marami-rami ito. It's probably more than that, but just to be safe. Biruin nyo, 700 million, no? Na idiniposit more than one day sa 8 or 12 accounts. 800 million. Idiniposit in one day, more than one day lang daw, sa iba-ibang account. Yung 700 million. Diyos ko po. Artificial accounts. Yun daw ang indicators ng money laundering. Yung hinahati-hati, tapos nililipat-lipat. Trillanes also claims direct deposits that went to Duterte's account in 2 PPI branches from 2006 totaled 1.69 billion pesos. Kung sa government projects ito nakuha, corruption yan. Pero worse, kung galing ito sa mga illegal na activities. So, kaya kailangan natin talaga malaman. Senator Trillanes. Kung galing daw sa government money, corruption. Kung galing sa illegal, mas worse. Patay ka diha. Says he is excited about going to BPI on Monday, although Duterte is sending only his lawyer. Trillanes vows to be there and reminds Duterte that what should be opened is his account's history transactions. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News. Kita nyo mga kababayan. Kita nyo. Billion, hindi million ha, billion. Tapos ang ilalagay sa salin 37 million lang. Maniwala. 37 million lang ang salin. Pero yung property pa nga lang, tad-tad ka na sa 42 property. Kung 37 million lang ang pera ni Digong at 88 million ang pera ni Sara,
Sabihin natin merong tag 50 million si Basti at Pulong. Paano nila nabayaran si Kaufman sa loob ng isang taon? Total ninyo mga DDS. Example ko lang. Merong 88 million si Sara. Merong 37 million si Digong. Merong tag 50 million each si Pulong at si Basti. Paano nila nabayaran ng 1 billion plus ang abogado ni Digong na si Kaufman? Kahit nga ipagsama-sama yung mga salain nila, hindi abot billion eh. Tanong ko lang, saan galing pera nila? Hindi naman po pwedeng galing sa asawa ni Digong una at sa asawa niyang pangalawa. Napakasimpleng arithmetic yan, hindi pa magets, mga DDS. Napakasimpleng arithmetic. 37 million lang ang pera ni Digong pagbaba niya pagka-presidente. 88 million ang pera ni Sara. Sabihin natin may 50 million si Pulong at 50 million si Baste. I-add natin 100 million na kay Pulong at kay Baste. Plus 88 kay Sara, 188 million na. Plus 37 kay Digong. So, 200 88, 8 plus 7, tapos 30, 200, 220 plus million. So, 220 million plus. I-divide mo yan sa 150 million a month ni Kaufman for 1 year. So, nag-negative pa sila. Ma'am Ana Estrabon, hello po. Maraming salamat po sa pagbisita. At kay Ma'am Ana Amador. Ayan. 'Di ba mga kababayan, biruin mo, meron kayong 220 million plus. Lahat na salin. Tapos yung nagastos ninyo sa dahig, 1 billion plus na. So saan galing yung pinambayad? Hindi naman po pwedeng galing kay Elizabeth Shimerman. Hindi din po pwedeng galing kay Hanilit. Papayag ba si Elizabeth Shimerman at si Hanilit na doon kunin ang pambayad kay Digong sa abogado? O sabihin natin na meron pa si Kitty. Sabihin natin si Kitty meron din siyang 20 million na salin. So 150 million lahat sila. Sabihin natin si Hanilit meron ding 50 million. Di may 250, 300 million na. O sabihin natin yung unang asawa ni Digong may 50 million o 350 million. Negative pa rin, billion na ang ang gastos ni Digong sa abogado niyang si Kaufman. Magne-negative pa rin sila. Kahit sabihin mong may 51 billion si Pulong, no, mga kababayan, wala pa rin yan. Hindi bibitawan ni Pulong. Mako-question sila dyan. Mako-question sila dyan. $350 million na nga kasabay na si Hanilit at saka si Elizabeth Kahit nga lahat ng mga pamangkin niya mga anak nila Basti at ni Pulong ipagsama-sama, pati asawa kay Sara, kasali na asawa niya dun. Hindi pa rin naabot bilyon, mga kababayan. Yung pera lahat nila buong angkang Duterte, hindi aabot bilyon kung tutuusin. Kasi yan yung nilabas nila sa salin. O saan tayo magbibase? Sa salin o sa arithmetic na mata-mata lang? Ang nilabas nila sa salin kay Digong 37. Kay Sara at kay Manscarpio 88. O sabihin natin kay Basti at kay Pulong tag 50-50 sila. Pati si Kitty 50. Si Hanilit 50, yung asawa ni Digong una 50. Edi 350 lahat. Yung nabayad nila kay Kaufman na 150 million a month, 150 million a month times 12. $1.5 billion na. Di nag-negative pa sila. Nag-negative pa sila. Ay, nako.
Kaya nga mahirap ipagtanggol ang sinungaling kasi pati ikaw maguguluhan. Kahit yung mga DDS vlogger diyan, pa-explainin mo, paano nabayaran ni Digong si Kaufman ng 150 million a month kung ang pera niya 37 million lang? Anong arithmetic 'yan? Mga DDS vlogger na nanood sa akin ngayon, paki-explain. Kahit nga hindi DDS hindi DDS vlogger, kahit supporter lang, paki-explain. Mahihirapan kayo. Mahirapan kayo magtanggol. Kasi bakit? Yung mismong pinagtanggol niyo sinungaling, tapos kayo mapipilitang magsinungaling. Ano yun si Digong? May planta pagawaan ng barya? Ano yun si Digong? May makina pagawaan ng papel na pera? Kahit magkaharap tayo ngayon mga DDS sa isang lamesa, magharap-harap tayo, kakamping, loyalista, DDS, ako. Tanungin ko kayong tatlo, isang kakamping, isang DDS, isang loyalista, tapos ako na vlogger. Tanungin kita, ang salin ni Digong 37 million lang. Ang bayad sa abogado niyang si Kaufman, 150 million a month. Iisang taon na, so 1.5 billion na. Saan si Digong kumuha? Kung 37 million lang pera niya. Kahit nga ipagsama-sama niyo pera ni Sara, ni Pulong, ni Baste, sa asawang una, sa pangalawang asawa ni Digong, kay Kitty, sa mga apo, sa mga pamangkin, hindi aabot bilyon. Kung tutuusin, kung salin lang ang babasihan. So, ang meron nga tayong kasabihan mga kababayan, ang pera na hindi angkop or tugma sa kinikita, nangangahulugang ill-gotten wealth. Ibig sabihin ng ill-gotten wealth o hindi may paliwanag na yaman, galing sa nakaw. Ano ang kaso dyan? Flander. O tapos yung pamasahe pa nila pabalik-balik sa dahig, yung hotel pa nila, yung kain pa nila, makita mo naman yung mga damit nila, kamamahal, mga Christian Dior, 'di ba? Kay Kitty pa nga lang may mga Birkin na bag, 'di ba? Yung kay Pulong pa nga lang ng mga damit ni Pulong, makita mo mga Balenciaga, ay kay Baste. Wag niyo sabihin hindi ko alam magtingin ng mga branded na damit. Wag niyo sabihin hindi ako marunong tumingin. 'Di ba? Kita niyo anong sagot mo, Ming? Anong sagot mo? No comment daw siya. No comment ikaw? Saan kaya galing ni Digong, Ming, yung pera na pinambayad niya kay Kaufman? Saan kaya niya galing? Huwag mo kong kalmutin sa liig. 'Di ba? So yun yung aking katanungan, mga kababayan. No, so yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at hindi ko na po masyadong habaan yung ating diskusyon sa mga oras na ito. So maraming salamat. God bless. Thank you. And bye-bye sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Magkita-kits po tayo sa sunod na diskusyon. Bye-bye.